Alright mga tol, pag-usapan natin itong matinding sagutan po dito ni Rep. Libanan at ni Rep. Rodriguez. Kung makikita nga po natin at uusisain, talaga pong gigil po itong si Rep. Rodriguez sa mga pro-China na mga politiko. At mukhang ito pong video po na ito, kanya pong pananalita dito ay pumupukaw po ng atensyon ngayon sa ating mga kababayan. Yan po yung pag-uusapan po natin sa video na ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. At syempre huwag kang mahiya, no? Libre lang sumali sa ating monthly raffle every time na madadagdagan ng ating channel ng 100 subscribers. I-comment mo lang yung pangalan mo dyan at katabi po niyan ay heart emoji. Kasali ka na agad sa ating monthly raffle. So yun na nga, umpisahan na natin to. Let's go. Okay guys, so malinaw naman po yung sinabi po natin kanina na ito po na si Sir Rep. Rodriguez ay mukhang pumupukaw ngayon ng atensyon ng ating mga kababayan dahil sa kanyang mga pananalita kontra po sa mga pro-China na politiko sa ating bansa o sa ating gobyerno. Wala na pong pero panoorin na po natin itong video na ito. Maiksi lang po ito, no? Ito po ay pinaresenta na News 5 everywhere. Panoorin po natin. Let's go. Nauwi po sa mainit na debate ang privilege speech ni Minority Floor Leader Marcelino Libanan kaugnay nga sa naging aksyon ni Coast Guard spokesperson Jay Tariela. Sa kanya pong talumpati, pinuna ni Libanan ang paggamit po ni Tariela ng caricature o mala-cartoons na larawan ni Chinese President Xi Jinping sa isang university lecture. Hindi daw ito pagdepensa sa China kundi ang hiling niya pagpapairal ng disiplina at pagsunod sa Code of Conduct. Sinagot ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ng mga pahayag o ang mga pahayag ni Libanan. Naiinsulto daw siya na tila pinagtatanggol ng isang kongresista ang China. Dagdag pa ni Rodriguez, dapat bawiin ni Libanan ang kanyang mga pahayag kundi maghahain siya ng ethics complaint. Patriotism is not measured by how loudly we speak, but how responsibly we act. No one here questions the sincerity of the official involved. This is not about silencing voices. It is about aligning voices. I am insulted that a member of this Congress will stand up in favor of China. Madam Speaker, Jay Tariela is doing his job as spokesman of the Philippine Coast Guard. Because the very reason why this spokesman has to move and act is because China has been violating the sovereign rights of the Filipino people, the Republic of the Philippines, for so many years, bombarding our vessels, now with water cannons, lasering our officials and our Coast Guard. I second the motion, Mr. Chair. The gentleman from Tacloban, would you like to say something? How much? Alam nyo sa isyong ito, hindi ka sige. talaga maintindihan kung bakit tayo mga Pilipino nag-aaway-away. That iisa lang ang stand natin dito. Pero mga kapatid, yan nga po ang sagutang tinig ni na Minority Leader Marcelito Libanan. Isang stand, Dapat labanan iisa. ang pambubuli ng China. Yun nga, yun Ba't ganun? O ito nga, yan nga pong sagutang tinig ni na Minority Leader Marcelino Libanan at Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez. Sa iba pang balita mga kapatid, nakahanda So ayun guys, no? Wait. So ayun guys, malinaw naman po yung ating narinig dito, no, sa piniresenta po na pagtatapatan, pagkakasagutan po nitong Rep. Libanan at ni Rep. Rodriguez. Malinaw po sinasabi kahit po itong mga host po
post po dito sa programa po ito ni Ted Filon. Iisa lang po dapat na malinaw naman kasi kung ano ginagawa ng China. At sa simpleng caricature, nagkakaganyan po at pinagtatanggol pa ng ilang nating mga naturingang mga kababayang politiko. No, kasama na dyan, number 1 si Marcoleta. No, ano bang reliyon yan? Kayo na po ang nakakaalam niyan, ha? Nakakahiya po kasi at ng isip na may mga tao po na nagagawa ito. No? Nakakasakit ng ulo. No? Isipin mo, nasa gobyerno ka, pinasasahod ka ng mga mamamayang Pilipino. Pagkatapos, isusukli mo pagtatanggol sa ibang bansa at ang interes ng bansang Pilipinas ay ibabasura mo. Diba? Yan po ang kalagayan ng ating mga ibang politiko diyan na nasa gobyerno na mga pro-China. Ha? Napakahirap pong isipin na ganyan po yung mga yan. Siyempre, siguro baka ganyan talaga, no? Hindi masabi kung saan ang donasyon nang galing, no? Alam na ninyo kung sino-sino yan. May mga issue ng mga korupsyon na karaniwan na po sila po yung mga pro-China, no? Well, anyway, bago po tayo magpaalam sa maiksing video na to, simple lang po, no? Kita-kita po natin. Hindi natin sinasabing tama yan o perfecto yung ginawa ni Sir Representative Rodriguez na pagkondena dito po sa mga speech na tila pumapanig po sa interest ng China. Hindi po natin sinasabing perfectly done o anything yan. Pero makikita mo yung kurot sa puso ng maraming mga mamamayan po natin. Lalo na po yung mga apektado po dyan sa issue po dyan sa WPS na mga dati naman po nangingisda, kumakain, naghahanap buhay, simple, payak ang pamumuhay dyan. Biglang dumating po itong China, no? Yung mga tinatawag po ninyong dilawan, no? Tulad po ni Aquino, no? Bagamat patay na po yun. Isa po siya sa nag-ano niyan, di ba? Darating na mas maigi pa sa inyong mga pro-China kayo, yung mga dilawan. No? Darating na mas maigi pa sa iyo yung mga pulahan naman. Pulahan ba si Bongbong Marcos? Pagsama-samahin na ninyo, daig pa kayo ng kakamping. 'Di ba? Yung mga nagsasabi na mga DDS sila, mga kampi sa China, no? Ako po, nakakatakot po yung mga pwede pong mangyari. Pag nakaupo na, mga pro-China na po talaga hanggang pinakamataas na posisyon sa gobyerno gaya po ng pagiging presidente. Ano na po mangyari sa ating bansa? Baka mag-komunista po tayo. Anyway, magamat yan po ay reality. Wag po tayong matakot. Ipag-pray po natin na yung bansa po natin maging maayos. Sabi nga po sa mga darating po na araw, no? If I'm not mistaken, sa darating na February 25, may mga mangyayari na naman pong rally. Talaga pong hindi po natatapos yung issue po sa ating bansa sapagkat napakatindi, napakalawak ng korupsyon. At isa po sa patunay ay yung mga politiko na walang paninindigan sa karapatan po ng ating bansa. So ikaw, ano masasabi mo sa video po na ito? Comment down below. Pag-usapan natin sa comment section. And please, i-comment mo lang yung pangalan mo riyan sa comment section katabi ng heart emoji para makasali sa ating 100 pesos monthly raffle every time na magkaroon tayo ng 100 plus subscriber additional sa ating channel. So yun na nga, see you ulit sa susunod na video.